Guys, good morning. Ang topic natin today ay kung ano ang mga dapat na gawin kung maka-experience ka ng ganito. So, pag-start ko ay ito yung mga lumabas sa dashboard. Nung nakita ko ito, sure ako na may nginat-ngat na wire yung daga. So, medyo nakaka-worry talaga. Pero ang una kong ginawa, tinawagan ko yung kaibigan ko sa Toyota Commonwealth na sales agent. So, nakakaintindi din kasi siya pagdating sa electronics saka sa wirings ng mga sasakyan. Ang advice sa akin ay pwede ko naman i-drive papunta sa kasa. Dahil yung sasakyan naman daw ay naka-limp mode. Pag ganyan ang naging situation. Ang worry ko lang dahil nasa probinsya kami sa Nueva Ecija, medyo malayo ang travel. Pero since trusted ko tong kaibigan ko, ay tinry ko pa din siya i-drive. No? So from Nueva Ecija to Toyota Commonwealth. So manonotice mo guys talaga na napakahina ng hila niya dahil nga sa ganyang situation at hanggang 80 kilometers per hour lang dahil sa limp mode. So guys, pina-schedule ko agad sa kasa at sinabi ko sa service advisor yung mga nangyari. So sabi ng service advisor ay ida-diagnose sila at yun nga, i-check mabuti kung ano pa ang mga nasira. Pero so far ang lumabas lang ay yung damage na ABS wire. At syempre buti na lang yun lang ang damage. So, ang suggestion ng service advisor ay kaya naman daw i-repair yun since isang wire lang naman sa driver side. So, guys, after ma-repair, ay yun, bumalik na ulit yung maayos niya na hila. At maganda na ulit ang kanyang, syempre, performance. Faults na lumalabas sa dashboard ay nireset na daw nila lahat. So guys, ito yung image ng ABS wire na na-damage. Ito yun guys. So buti na lang, hindi pa din siya totally naputol. Ayan guys. So guys, just in case maka-experience kayo ng ganito ay huwag masyado mag-worry. At better na dalhin nyo na agad sa kasa para talagang maayos ang pagkakagawa. So guys, yun lang. See you next time.